Good day, this video is for educational purposes only, and in this video we'll explain stack using linked list in a given program. Compared to a stack that uses an array, this version is flexible because it is dynamic. Meaning, dili na mo problema kung puno na ang stack kay siya na mismo ang mo-adjust. Automatic siya ma-adjust. First, let us check our main method para makasabot ta sa flow sa program. So there is a first line na create ta og object named stack from the class stack linked list. So kini nga line mao ni ang entry point sa program kung asa magsugod ang execution. So next, nag-push tag tulo ka elements which is ang 10, 20, and 30. Ang push means ato siyang gi-insert sa taas o sa babaw sa stack. So sa linked list, every push is mag-create ta og node. And then ibutang nato siya sa top. So after pushing those values, atong gi-check kung unsa ang naa sa ibabaw gamit ang pick method. Ang pick di kay tan-awon lang ang top nga element, but dili kuhaon. And then diri is atong gi-pop og kaduha. So ang pop there is kuhaon, i-delete or remove ang top element. So una mawala si 30, dayon sunod si 20, and then mabilin si 10. Kay kaduha man ang atong pop. And lastly, atong i-check kung empty na ba ang stack using is empty method. If true, it means wala na sulod. Mo display siya og message nga kani stack is empty now. Now let's go up and see how the class actually works. So diri sa babaw naatay node class. Kani kay murag building block sa atoang stack. And each node kay naay data og next. And next is nagpoint sa sunod ka node. And one yung reason nga nung gitawag siya og flexible, kay dali ra mag-add or mag-remove og elements sa list. So sa class stack linked list natay variable nga top. Kani ang mag-represent sa pinakataas nga node sa stack. And this is our constructor. So simple ring apart since empty pa man ang stack sa start. Nato lang gi-set si top to null. So sa kaning part mo ning atong
push method. Yun diri is mag-create ta og new node nga naay value nga gusto nato i-add sa stack. Then after that, i-link na to yang next sa to previous tab, meaning gibutang na to siya sa ibabaw. And pagka after ana, si tab karon kay mao na ni ang morning bagong node. And then ato lang i-print kung successful ang pag-push. And then next part is ang pop method. So una, i-check sa code kung program kung empty ba ang stock. Kung empty, mo tang mo print siya og cannot pop. Print siya ana. Pero kung dili, ato sa store ang data ni tab. Again, ato sa store ang data ni tab. Then i-move na to sa tab sa next node, meaning natangtang na to ang pinakataas nga element sa stack. And then so same na ni sa pick, pero instead nga i-remove, dito na niya ang value sa ibabaw sa stack. And then lastly is empty. So mo-return lang ni siya og true kung si top kay null or sulod. So basically para lang ma-check kung wala na ba sulod ang stack. So yeah, I just show the flow of the program. So now let's try to check the output. So yun na siya run. So there, ato na siya naparan. So i-check na itong outputs step by step. First kay nag-push ta og kani 10, 20 and 30. And every time nga mag-push ta, mo-print siya nga value, and then push to stack. So first magita na to nga 10 push to stack, 20 push to stack, then 30 push to stack. So as you can see, basically every new value is gi-add baba sa stack. And then next is atong gi-check ang top element gamit ang pick. So yeah, atong check ang top element gamit ang pick. Dayon karon ang top kay 30. Mo ni ang pinaka latest nga gi-push. That's why makita na to sa output nga top element is 30. And then diba nagpop ta 2 times. So first pop removes the top element. Removes the top element, which is ang 30. So mo print siya ani 30 popped from stock. Yeah, 30 popped from stock. So second nga pop, remove the new top, which is ang kani 20. So dayon mo print siya og 20 pop from stock. So meaning gi-remove na to ang elements from the top one by one.
well, exactly how a stack should behave, which is LIFO. And lastly, diba, i-check na to ang stack kung empty using itong isEmpty method. And then after removing 30 and 20, ang nabili na lang kay 10. Kaya napinabili niya nga 10, so it means nga wala pa siya na empty. But kung ipop na to ang last element 10, then the isEmpty returns true. Yeah, it would return true. And it would print stack is empty now. So dili man siya empty, so that's why siya ni print. So this shows nga ang stack can be checked anytime if is empty or not. So basically the output shows the order of push and pop operations. Push prints the values as we add them, and then peek shows the current top, then pop removes from the top, and then pop removes from the top and prints the removed value. Then isEmpty check if wala na ba sulod ang stack. So yeah, that would be all. Thank you.